Dominant Protector. Credit to the author. 5891900. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Young Island Master, talagang may hindi pagkakaunawaan. Bigyan mo ako ng kaunting oras, tiyak na bibigyan ko ng paliwanag ang batang Island Master. Hindi lamang siya isang henyo sa alchemy, kundi mayroon din siyang kahangahangang talento sa medisina. Marahil ay may paraan si Master Ram para gamutin ang mga pinsala ng Island Master. Young Island Master, bigyan mo kami ng pagkakataon. Tiyak na magpapasalamat ang aming pilhol sa kagandahang loob ng Young Island Master. Hindi na nagmumukhang busy hall master ng pilhol si Dogen. Nagmamakaawa lamang siya para sa pangunawa ni Zio. Nang marinig ni Zio ang pangalan ng punong alchemist ng hall na gumagamit ng Pildores, si Ramli, tila bahagyang naantig ang kanyang damdamin. Kung talagang mapapagaling ni Ramli ang kanyang ama na si Zaiden, hindi na mahalaga kung mayroon siyang Pildores na yin at yang o wala. Hey! Dogen, pwede ka bang maging mas walang hiya? Panguyam ni Terence. Kung may ganoong kakayahan si Ramli, hindi na niya kailangang gumawa ng yin at yang pill sa sinaunang battleship. Maaari niya sanang direktang mapagaling si Vice President Chang. Sinasabi mo ba na mas malala ang kondisyon ni Vice President Chang kaysa kay Island Lord Lee, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya mapagaling ni Ram Lee? Mababaliw na sana si Dogen. Gusto niya talagang sakalin ang walang hiyang si Terence hanggang sa mamatay. Bakit ba lagi na lang siyang may sinasabi? Paano magiging katulad ni Zaiden si Wan Yi? Sa sinaunang barkong pandigma, malamang nawala na ng buhay si Wan Yi pagkalipas ng 24 na oras, ngunit si Zaiden ay matagal nang nagtagal. Mas magaling pa siguro siya kaysa kay Wan Yi, di ba? Kung pumayag lang sana si Ramli na tumulong, baka nagkaroon pa siya ng pagkakataon. Ngunit matapos marinig ang mga salita ni Terence, hindi siya paniniwalaan ni Zio kahit anong mangyari. Gaya ng inaasahan, ang ekspresyon ni Zio ay labis ng pangit. Matapos niyang titigan ng masama si Dogen, sinabi niya sa lahat ng mga taong pinatalsik, huwag ninyong sabihing wala akong katwiran. Madilim na ngayon, kaya hahayaan ko kayong manatili ng isang gabi pa. Pagsapit ng bukang liwayway, umalis kayo sa pinakahilagang isla. Ang mga hindi aalis pagkatapos ng takdang oras ay papatayin ng hilagang garrison. Oo. Sabay-sabay na pagsang-ayon ng lahat ng gwardya ng North Battlefront. Napakalakas ng kanilang mga boses, lalo na si Dogen. Medyo wala na siya sa sarili. Ngayon, mas lalo siyang natatakot at hindi alam ang gagawin. Nang makitang alis na si Zio, kinuha ni Terence ang sobrang yin at yang pill at inihagis ito pataas at pababa sa kanyang kamay. Kuya Kai, Kuya Shang, dahil hindi tayo tinatanggap ng pinakahilagang isla, umalis na tayo. Sa katunayan, hindi naman malaking bagay iyon. Kung may magagandang produkto, kailangan mo bang mag-alala na wala kang lugar para ibenta ito? Tingnan mo itong kakaibang yin-yang pill ko. Kung hindi ito maibebenta sa pinakahilagang isla, hindi ba pwedeng ibenta sa ibang lugar? Akmang lalabas na sana si Zio, ngunit malakas niyang hinaila ang kanyang paa paatras. Parang kidlat na umikot ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa itim at puting tableta na inihahagis-hagis ni Terence. Hindi mapigilan ng kanyang ulo ang tumango ng paunti-unti. Ang yin at yang pill. Talagang yin at yang pill iyon. Malapit nang umiyak si Zio. Hawak mo na ang yin at yang pill, bakit ang dami mo pang sinasabing kalokohan? Sa tapos na produkto, sino pa ang mag-aalangan sa napakasamang yang grass at yin core fruit na yan? Ang hindi niya alam ay hindi lang basta gusto ni Terence na manatili at sumali sa subasta, gusto rin niyang makita na si Zio ay isang makatwirang tao. Kung dumating si Zio at ginamit ang kanyang kapangyarihan para supalan ang mga tao, hindi sana ininom ni Terence ang tableta ng yin-yang. Sa pinakamarami, hihingi sana siya ng tulong kay Melvin para sa pagbid para sa sangay ng konsentrasyon at iba pang mga bagay. Kung gusto man mamatay ni Zaiden o hindi, wala na siyang pakialam doon. Dahil nga sa makatwiran si Zio, at walang ibang paraan para makaganti kundi ang palyasin siya, kaya ininom ni Terence ang yin at yang pill, binigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig. Kuya Linford, isa kang ang mahusay na dalubhasa sa alchemy. Kaya mo pang pinuhin ang yin at yang pill. Kamangha-mangha, talagang kamangha-mangha.
Napuno ng pagkailang ang mukha ni Zio, at mabilis niyang pinuri si Terence para mailigtas ang ilan sa kanyang impresyon. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Sinabi na niya kay Zio na kaya niyang gumawa ng yin and yang peel. Masyadong peke para sabihing kahanga-hanga siya ngayon. Gayunpaman, hindi mahalaga iyon. Hanggat gusto ni Zio ang yin and yang peel, may lugar para sa pag-uusap. Hahaha, tumawa ng matamlay ng ilang beses. Hindi rin alam ni Zio, ang batang Island Master, kung paano siya purihin. Naiiba lang niya ang usapan at sinabing, Kuya Linford, ano ang presyong iniaalok mo para sa yin and yang peel na ito? Hindi niya tinanong si Terence kung gusto niya itong ibenta o hindi, tinanong lang niya kung magkano ang presyong gusto niya. Nag-aalala siya na baka sabihin ni Terence na ayaw niya itong ibenta, at hindi naman niya ito basta-basta pwedeng pagnakawan, di ba? Gayunpaman, hindi imposibleng agawin ito ng direkta. Ang bagay na ito ay tungkol sa kanyang matandang lalaki, si Zaiden. Hanggat may kaunting pag-asa, tiyak na gagawin ni Zio ang lahat sa kanyang makakaya. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi ipinagbibili ang yin at yang peel na ito. Dadalo ako sa subasta sa ilalim ng pangalan ng Five Elements Chamber of Commerce. Pero aalis kami sa pinakahilagang isla bukas. Mukhang wala kaming pagkakataong dumalo sa subasta. Gumagalaw pa rin pataas at pababa ang ulo ni Zio habang umiinom ng yin at yang peel. Hindi maiwasan ang mukha niya na magpakita ng bahagyang pagkapahiya. Naisip niya, dapat pala ay ininom mo na ang yin at yang peel kanina. Sino ba naman ang walang ibang magagawa kundi palayasin ang dalawang malalaking Chamber of Commerce? Kuya Linford, pag-usapan natin ito ng maayos. Bakit hindi mo muna itago ang mga tabletang yin and yang? Kung itatago mo ang mga ito ng ganito, maaapektuhan ang halaga nito kung masira. Bukod pa rito, kung hindi mo itatago ang mga ito sa mga bote ng jade, madali nilang mawawala ang kanilang mga katangiang panggamot. Itinuring na ni Zio ang tabletang iyon bilang kanya, at hindi na niya ito matiis matapos makita si Terence na umaarte na parang wala lang. Hindi niya namamalayang sinubukan niya itong hikayatin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, napagtanto niyang hindi pala ito ang pangunahing punto. Ang mahalaga ay kung paano bibili ng mga tableta. Aba! Kuya Linford, sayang naman at ang subasta sa pinakahilagang isla ay walang 5 elementong Chamber of Commerce at ang 1 Chamber of Commerce. Tiyak na mawawala ng kulay ang subastang ito. Ano kaya ang nangyari ngayon lang, hehe, ano ang nangyari ngayon lang? Bakit hindi ko matindaan? Seryosong sinabi ito ni Zio noong una, pagkatapos ay parang nawalan siya ng alaala. Hindi ba't nagpapanggap lang ito na katangahan? Sino ba ang hindi nakakaalam kung paano? Hindi siya pinansin ni Terence at humarap kina Jonas Collins at Wan Yishang, dalawa kong kapatid, bilasan ninyo at mag-impake. Dahil hindi nila tayo tinatanggap, hindi na natin kailangang maghintay hanggang bukas. Balik na tayo sa sinaunang barkong pandigma ngayong gabi. Mas mahimbing tayong makakatulog sa barko. Hindi maintindihan ni na Jonas at Wani ang nangyari. Hindi nila alam kung paano nagawa ni Terence na makainom ng yin at yang, pero hindi naman iyon mahalaga. Ang mahalaga ay malinaw na wala nang pakialam si Zio sa kanila, at dapat ay tapos na rin ang usapin ng yang extreme grass. Tuwang-tuwa silang dalawa noong una, pero nang marinig nilang aalis na si Terence, agad nilang pinigilan ang kanilang mga emosyon at kumalma. Pareho silang tusong matatanda, sino ba naman ang hindi makakaintindi ng ganoon kaliit na bagay? Tama si Brother Linford, laging may matutuluyan tayo. Terena, Chairman Shang, dapat ka ring bumalik at mag-impake. Sinadyang bamantong hininga si Jonas at Commandant kay Wani. 5,872. Nalungkot din si Wani. Tumanggaw siya at sinabing, Pangulong Kai, babalik muna ako at mag-iimpake. Magkita tayo sa barko mamaya. Gustong umiyak ni Zio pero wala siyang maiiyak. Kahit parang dula ang buhay at lahat ay nakadepende sa husay sa pag-arte, masyadong peke ang pag-arte ninyong dalawang matandang lalaki, di ba? Pwede bang panatilihin ninyo ang ngiti sa inyong mga mukha? Kung naaga niya lang ito ng sapilitin, baka kinuha lang ito ni Zio ng sapilitan. Ang problema ay nasa kamay ni Terence ang tableta. Nag-aalala siya na kung gagalaw siya, ang tableta ng yin at yang ay agad na masisira ni Terence. Ito lang ang tanging gamot na makapagliligtas sa kanyang matandang lalaki. Kung ito ay masisira dahil sa kanyang pagiging mapusok, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili.
Mabuti na lang at hindi naman masama ang utak ni Zio, at isa rin siyang binata. Alam niyang uminom si Terence ng tableta ng yin yang para pag-usapan ang isang kasunduan, at nagpipigil lang siya ngayon para gumanti. Humakbang lang siya paarap, ikinuyom ang mga kamao, at yumuko, kapatid na Linford, pangalawang pangulo kay, pangalawang pangulo siyang, nagkamali si Zio ngayon lang. Patawarin niyo po siya. Bilang batang Panginoon ng pinakahilagang isla, hindi madali para sa kanya na gawin ito. Kung patuloy niyang pipilitin si Zio, kahit na sumuko si Zio para kay Zaiden, magtataglay pa rin siya ng sama ng loob sa hinaharap. Maliban na lang kung hindi na makakatagal si Terence at ang iba pa sa pinakahilagang isla, tiyak na maghihiganti sila. Kapatid na Linford, hindi mo kailangang magpakababa sa antas ko. Dahil sa mga pinsala ng aking matandang lalaki, ako, ang iyong kapatid, ay nabalisa at nag-aalab din. Kaya, nang marinig kong wala na ang bagay na Nagel iligtas buhay, hindi maiiwasan na magalit ako. Kung sakaling nasaktan kita sa anumang paraan, bibigyan kita ng inumin at hihingi ako ng tawad mamaya. Itong yin at yang pil, gaano man karami ang hingin mo, ako, si Zio, ang bibili nito. Medyo tapat ang saloobin ni Zio habang nakatayo siya ng tuwid. Nasabi na niya ang lahat ng kaya niyang sabihin, at ngayon ay nasa sagot na ni Terence ang lahat. Siyempre, alam ni Terence kung kailan dapat tumigil ang pagtulak ng paa pagkatapos ng 1 pulgada ay maaaring magmukhang may kalamangan siya sa unang tingin, ngunit sa katotohanan ay malaki ang kawalan niya. Sa totoo lang, may kaunting paghanga si Terence sa Zio na ito. Kahit papaano, noong nasa ganap siyang dominanteng posisyon, hindi niya pinatay ang lahat dahil sa kanyang personal na damdamin. Kaya, inilagay niya ang yin at yang pil sa bote ng jade at ngumiti, naiintindihan ko ang pag-aalala ni Young Island Master Lee para sa aking ama. Kung hindi, hindi ko sana ininom ang yin at yang pil. Para sa kapakanan ng kabanalan ni Young Island Master Lee, magkukunwari akong hindi nangyari ang nangyari ngayon. Hindi ko ibebenta ang yin at yang pil na ito. Nang marinig ito ni Zio, alam niyang may pagkakataon. Agad siyang tumawa at sinabing, Kuya Linford, masyadong magalang na tawagin siyang Young Island Master. Bakit hindi mo na lang ako tawagin sa pangalan ko, Zio? Napakadaling sabihin pa rin naman. Magkaibigan naman tayong lahat, kaya lahat ng bagay ay maaaring pag-usapan, hindi ba? Hehe. Si Kuya Lee ay talagang isang prangka na tao. Nakakatawa ito para kay Terence, hindi naman masama ang personalidad ng batang Panginoon, kaya binago niya ang kanyang mga salita. Dahil sinabi ni Kuya Lee na lahat tayo ay magkaibigan, sa iyo na itong yin at yang pil. Nasalo ni Zio ang bote ng jade na ibinato ni Terence, hindi pa rin makapaniwala. Nasa kamay niya ang yin and yang pil, ganoon lang. Hindi niya namamalayang binuksan ang bote ng jade para tingnan. Tama, isa nga itong yin and yang pil. Bukod pa rito, isa itong special grade pil na may 3 halo ng pil. Kahit ang batang Island Master ng pinakahilagang isla ay bihirang makakita ng ganitong supreme grade pil. Kuya Linford, ilang piraso ng spirit jade ang kailangan mo para sa tabletang ito? O may kailangan ba siya kapalit? Hanggat kaya ko, tutulungan kitang makuha ito. Pinigilan ni Zio ang pananabik sa kanyang puso. Matapos huminga ng malalim, seryosong sinabi. Bahagyang ngumiti si Terence, Kuya Lee, tinatrato mo ako na parang tagalabas. Ang tabletang yin-yang na ito ay ang 5 elementong kabayaran ng Chamber of Commerce para sa Young Extreme Grass. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, lahat tayo ay magkaibigan. Walang saysay na pag-usapan ang mga maliliit na detalyeng ito. Isang tangkay ng Young Extreme Grass at isang kakaibang uri ng yin-yang pil, magkapareho kaya ang halaga ng dalawa. Kung sa isang trade fair ito, kahit gumamit pa siya ng 100 tangkay ng Young Extreme Grass para ipagpalit sa kakaibang uri ng Supreme Grade yin-yang pil na ito, malamang sasang-ayon ng mga tao basta't mayroon siyang 100 tangkay ng Young Extreme Grass. Malaki ang pabor ni Terence, at walang nagawa si Zio kundi tanggapin ito, maliban na lang kung ayaw niyang iligtas ang kanyang matandang lalaki. Kuya Linford, dahil sinabi mo na, hindi na ako magiging mapagpanggap. Mula ngayon, kapatid kita ni Zio. Kung mayroon kang anumang bagay, sabihin mo lang. Bilang isang kapatid, tiyak na hindi ako magdadalawang isip. Tinapik ni Zio ang kanyang dibdib at seryosong sinabi. Halata na seryoso si Zio sa kanyang mga sinabi, at maging si Terence ay bahagyang naantig.
Ang isang tabletang yin at yang na hindi gaanong mahalaga sa kanya, kung makakamit nito ang tapat na pagkakaibigan ng isang tao, ay mas mahalaga kaysa sa 10 milyong spirit jade. Dahil magkapatid tayo, hindi na natin kailangang magsabi pa ng kahit ano. Ngumiti rin si Terence ng bahagya, iniabot ang kanyang palad para pumalakpak kay Zio. Sa totoo lang, silang dalawa ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagpahalaga sa isa't isa. Maganda ang pakiramdam ni Zio, at kinuha niya ang isang jade tablet at iniabot ito kay Terence. Kuya Linford, wala akong ibibigay sa iyo. Ang jade card na ito ay ang jade card sa auction room na nakalaan para sa aming pamilyang Lee sa dulong Hilaga. Maaari mong gamitin ang alinman sa mga pribadong silid mula 1 hanggang 10 kahit na may ibang nagpareserba na nito. Bukod pa rito, isa rin itong VIP token ng pinakahilagang isla. Hanggat gumastos ka ng kahit ano sa pinakahilagang isla, maaari kang magkaroon ng 40% na diskwento. Maganda naman ito kahit papaano ay nakapagbigay ito ng malaking kaginhawahan, at tinanggap ito ni Terence ng walang pag-aalinlangan. Salamat, Kuya Lee. Gusto ko sanang magkaroon ng pribadong silid para makasali sa subasta. Hindi magandang tumanggi. Ikaw na mismo ang nagsabi. Wala namang masyadong masasabi dahil magkapatid tayo. Isa lang itong pendant na jade. Kung ako pa ang magsasalita, hindi pa sapat ang bagay na ito para maamoy ang yin at yang peel. Tumawa si Zio habang ikinakaway ang kanyang kamay. Ilang pangungusap lang iyon, pero parang matagal na niyang kilala si Terence. Casual lang ang kanyang pagsasalita. Tiningnan ni Dojen ang masayang ekspresyon ni Zio at maingat na lumapit upang magtanong, Young Island Master, dahil ngayon lang natapos ang usapin, sa tingin mo ba ay hindi na kailangang umalis ang ating peel hall? Nandoon din ang aking nakatatandang pinsan at ang aking nakababatang pinsan pamangkin apo. Sumulyap si Zio kay Terence. Kung may balak man si Terence na palayain sila, hindi siya mag-aatubiling gumawa pa ng pabor sa kanila. Sa kasamaang palad, lumingon si Terence at hindi na lang ito pinansin. Sa ganitong paraan, syempre, naintindihan din ni Zio ang gagawin. Biglang lumubog ang kanyang ekspresyon at sinabing, kailangan pa ring umalis ang iyong peel hall pagdating ng oras. Pag-uusapan natin ito pagdating ng Diyos ng peel sa hinaharap. Tungkol naman sa kanilang dalawa, nang ahas silang linlangan at gamitin ang batang Panginoong ito. Ang hindi sila agad-agad na pagpatay ay nagbibigay na sa kanila ng malaking mukha. Mabuti pang magdasal ka para sa swerte. Hindi niya pinansin ang natulalang si Dojen pagkatapos niyang magsalita at ngumiti kay Terence sabay sunggab sa kamao. Kuya Linford, nagmamadali akong bumalik at iligtas ang matandang lalaki ko, kaya aalis muna ako. Babalik ako para makipag-usap ulit sa iyo mamaya. 5,873. Kapatid na Lee, kung may gagawin ka, sige lang. Kapag gumaling na ang Panginoon ng isla, bibisitahin ko siya. Ngumiti rin si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang Panginoon ng pinakahilagang isla ay hindi isang taong basta-basta makakasalamuha, ngunit para sa kanya, ito ay isang normal na bagay. Bumibisita lamang siya dahil kay Zio. Kung hindi, sino ang matutuwa na humanap ng gulo ng walang dahilan? Hindi na nagsalita pa ang dalawa. Nagmamadali ngang umuwi si Zio para iligtas ang matanda, kaya uminom siya ng yin at yang na tableta at dali-daling umalis kasama ang North Battlefront Way. Natulala ring umalis si Dojen. Siya at ang mga tao sa bulwagan ng alchemy ay maaari lamang manatili sa pinakahilagang isla ng isang gabi. Kung hindi sila makaisip ng solusyon bago magbukang liwayway, lahat, kasama na si Ram Lee, ay palalayasin ng hilagang garrison mula sa pinakahilagang isla. Kung sakaling mangyari talaga ang ganito, matatapos na ang kanyang posisyon bilang bise-ulo. Malulunod siya sa mga pang-iinsulto ng mga tao kung hindi siya mamamatay para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Si Jerry, na may mabuting relasyon kay Terence, ay maaaring ang tanging taong maaaring manatili sa pinakahilagang isla. Ang posisyon ni Dojen bilang bise-ulo ay maaaring mapalitan ni Jerry pagbalik niya. Hindi siya maaaring umupo na lang at maghintay sa kamatayan. Kailangan niyang humanap ng paraan para baligtarin ang sitwasyon. Ano man ang mangyari, si Tungwazo lang ang mapag-uusapan niya. Pagkabalik ni Zio, agad niyang ibinigay ang tabletang yin at yang kay Zaiden para inumin. Matapos kumalat ang kapangyarihang panggamot, mabilis itong umipekto.
Lalo na't ang tabletang yin at yang na ito ay isang supreme grade na tableta, mas naging kakaiba pa ang epekto nito. Sa loob lamang ng wala pang isang oras ng pag-aalab ng insenso, ang mga pinsala ni Zaiden ay gumaling na ng 70 hanggang 80%. Nang makita ang paghinga ni Zaiden na nagiging mas matatag at mayaman, sa wakas ay nawala ang mga alalahanin ni Zio. Natural lamang na mas lalo siyang nagpapasalamat kay Terence. Kung hindi ininom ni Terence ang tableta ng yin-yang, malamang natatagal na lamang si Zaiden ng 7 o 8 araw bago siya hindi na mailigtas. Sa buong pinakahilagang isla, ang amo ng isla ay isang mahalagang tao. Kahit na wala siyang pakialam sa kahit ano at sumailalim sa closed-door training buong taon, isa pa rin siyang malakas na panangga sa labas ng mundo. Kung wala si Zaiden, alam ni Zio na hindi niya masusuportahan ang pinakahilagang isla. Matanda, gumaling ka na ba? May nararamdaman ka bang hindi komportable? Binabantayan ni Zio ang kanyang ama sa gilid. Nang makita niyang iminulat ni Zaiden ang kanyang mga mata, agad niya itong nilapitan ng nakangiti. Gayunpaman, nang ibukan niya ang kanyang bibig, pinilit niyang pigilin ang kanyang ngiti at nagkunwaring walang pakialam. Casual niyang tanong. Nagkunwari si Zaiden na hindi niya nakita ang panandaliang ngiti sa kanyang mukha. Ganito na ang batang ito simula pa noong bata pa siya. Hindi niya kailanman sasabihin kay Zaiden ang iniisip nito. Nakikisabay lang si Zaiden sa mga nangyayari. Ayos lang. Malapit na akong matapos. Hindi ka naman masama ngayon, bata. Ang bilis mo naman nahanapan ako ng yin and yang pill. Medyo bumuti ka na. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Zaiden, pero mabilis din itong nawala. Sabi niya ng may kalmadong ekspresyon. Ang magamang ito ang tipo ng taong mamamatay kung hindi kikilos. Mabuti na lang at walang ibang nakakita sa kanila. Kung hindi, tiyak na ituturing silang katatawanan at pagtatawanan sila sa loob ng 1 taon. Sumanghel si Zio at sinabing, syempre naman. Hindi mahalaga kung sino ang may gawa nito. Para sa napakaliit na bagay na ito, pwede akong magayos ng 1 tao para lutisin ito. Ikaw lang ang mag-iisip na mahirap ito. Kung gayon, dahil ayos ka lang, lalabas ako at makikipaglaro sa mga kaibigan ko. Malas ko naman, handa na sana akong maging Panginoon ng isla, pero mukhang ang batang Panginoon na nasa harap ng Panginoon ng isla ay mamumuhay ng mapayapa sa loob ng maraming taon pa. Baho mong anak, kung gusto mong maging amo ng isla, sabihin mo lang. Kahit papaano, ako ang magiging amo ng isla ng pinakamataas na isla, paano? Gusto mo bang gawin iyon? Tinitigan ni Zaiden ang kanyang anak, ngunit labis itong naantig. Bagamat ang yin at yang pil ay hindi isang pildong sumusuway sa langit, ang dalawang pangunahing sangkap ay napakahirap hanapin, at ang mga kondisyon ng pagpipino ay medyo malupit din. Hindi ito isang bagay na makukuha ng kahit sino. Kahit na casual lang ang pagkakasabi ni Zio na parang napakadali lang, alam ni Zaiden sa puso niya na hindi talaga ganoon kadali ang mga bagay-bagay. Ang mas bibihira pa ay sa pagkakataong ito, nakapagdala si Zio ng Supreme Grade Yin and Yang Pill. Ito ang pinakamahalaga. Dahil matagal nang nasugatan si Zaiden, pinipigilan at pinapaliban niya ito, na siyang dahilan ng paglala ng kanyang mga pinsala. Kung ang mga pinsala ni Wanye sa sinaunang barkong pandigma ay 10%, ang mga pinsala naman ni Zaiden ay 70%. Kahit makakuha si Zio ng isang mataas na kalidad na tableta ng yin-yang, 70 hanggang 80% lamang ng lakas ni Zaiden ang maibabalik nito. Wala nang pagkakataong gumaling siya. Kahit mabuhay pa siya sa pagkakataong ito, paiikliin pa rin ng husto ang kanyang buhay. Maaaring 10 hanggang 20 taon na lang ang natitira sa kanya, hindi pa kasama ang mga katamtaman at mababang kalidad na tableta ng yin-yang. Mabuti na lang at nakuha ni Zio ang yin and yang pill sa ewan ng Diyos. Isa pala itong supreme grade na yin and yang pill. Dahil dito, naisip ni Zaiden na hindi lang gumaling ang kanyang mga pinsala, kundi maaari pang lumakas ang kanyang lakas pagkatapos niyang gumaling. Isa itong tunay na biyaya na nakatago. Napangiwi si Zio at sinabing, matandang lalaki, ikaw ang naging may-ari ng pinakamataas na isla, pero sa huli, kontrolado mo pa rin ako. Sa huli, ako ang may kasalanan, at ikaw ang nagpakita ng kapangyarihan ko. Sok! Iniisip mo ba talaga akong tanga? Mas mabuting maghintay ako ng dahan-dahan. Kapag tapos ka na, saka ka na lang maging may-ari ng isla ko. Bata, naniniwala ka bang hindi kita bubugbugin?
Ang gwapo at ang ganda ko, aling mata mo ang nakakakita na matanda na ako. Dati, noong nakita kitang bata ka pa, kaya ko nang tiisin, pero ngayong hindi ka na bata, hindi ko na kaya. Tumawa si Zayden at saway sa kanya. Tumayo siya at mukhang may bubugbugin. Napatalon si Zio kasabay ng isang malakas na pag-ungol. Habang tumatakbo, sumigaw siya, sumpaman, iniligtas kita tapos gusto mo nang bugbugin ang batang Panginoon na ito. Kung alam ko lang noon, nilagyan ko sana ng mga laxative ang yin and yang pill. Hindi kita kayang isuka hanggang mamatay, sumpaman. Bago pa man siya matapos magsalita, nagmamadaling lumabas si Zio sa patio kung saan naroon si Zayden. Sa pagkakataong ito, isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nang makita ang ekspresyon ni Zayden, alam niyang hindi malala ang kanyang mga pinsala. Maaari na siyang maglaro ng walang pag-aalala. Sa silid, makikita rin sa mukha ni Zayden ang isang ngiti na halos kapareho ng kay Zio. Kung may makakakita sa mga ngiti ng 2 taong ito ng sabay, sigurado silang, ang 2 kakaibang mag-amang ito ay talagang biolohikal. Si Zio, na nasa magandang kalooban, ay lumabas ng bahay, at sinundan siya ng kanyang mga pinagkakatiwalaang gwardya ng Northern Garrison. Lumapit ang isa sa kanila at nagtanong, "Bata, Panginoon ng Isla, ayos lang ba ang Panginoon ng Isla?" "Ayos lang ako ngayon. Gusto akong bugbugin ng matandang ito ngayon lang." Mabuti na lang at mabilis tumakbo ang batang Panginoon na ito, kung hindi ay talagang nabugbog na ako. Bantayan ninyo ako at tingnan kung mayroong anumang mahusay na paraan ng pag-angat ng paa o paggalaw para makatakas. Magagamit ko ito sa susunod. Malakas na pagmamayabang ni Zio. Matapos kumpirmahin ang direksyon, naglakad siya patungo sa patio kung saan naroon si Terence at ang iba pa. 5,874. Palihim na tumawa ang sumunod na way sa hilagang labanan. Lahat sila ay mga matandang miyembro ng pamilyang Lee. Siyempre, alam nila kung paano nagkakasundo ang kakaibang mag-amang ito. Gayunpaman, walang magbubunyag kay Zio. Malinaw na napakamabait niya kay Zayden, ngunit sa harap ng lahat, kinailangan niyang umakto na parang isang masuwayin at walang asal na anak. Bukod pa rito, sa loob ng pamilyang Lee, kung may magsasabing mabait si Zio, tiyak na magagalit siya. Ngunit sa labas, kung may magsasabing mabait siya, matutuwa siya ng husto. Ang ganitong uri ng hindi mahuhulaan na pag-iisip, kung hindi dahil sa mga matatandang sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon, tiyak na iisipin nilang isa siyang tanga na may skizophrenia. Maestro ng Isla, ano ang dapat nating gawin sa 2 lalaking ikinulong mo? Paano sila nang ahas na paglaruan ka na parang unggoy? Bakit hindi na lang natin sila patayin? Muling binanggit ng katiwala ng North Garrison si Dimitri at ang anak nito. Nangahas silang gawing katawa-tawa ang batang amo ng pamilyang Lee sa pinakahilagang isla. Hindi nagalit si Zio, ngunit gustong hiwain ng mga tao sa paligid niya ang 2 lalaki. Natampol ni Zio ang noo niya. Naalala niya lang na nakakulong pa rin pala ang 2 walang kwentang iyon. Maganda ang mood niya, kaya wala siyang mood makipagtalo kina Dimitri at sa iba pa. Kung hindi lang dahil sa pag-atake ni na Dimitri at ng iba pa kina Terence at sa iba pa, baka hinayaan na niya sila. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, agad na napagpasyahan ni Zio, hindi mabubuting tao ang 2 lalaking ito. Sabihin mo sa magkapatid na nagbabantay sa kanila na bugbugin sila ng ilang beses araw-araw. Mas makabubuti kung bugbugin sila ng husto para hindi na sila makilala ng kanilang mga ina. Pero huwag mo silang patayin. Kapag oras na, pakainin mo sila ng gamot. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan ko, ang nasasakupang ito ang magpapasa ng utos. Bilang kanyang katiwala, syempre alam ng gwardya ng North Garrison na ito ang ibig sabihin ni Zio. Sa huli, siya, ang batang Island Master, ay mabait pa rin. Para sa mga taong nakakasakit sa kanya, pahihirapan lamang niya sila at bibigyan ng kaunting leksyon. Kung ibang tao lang ang mas malupit, kahit hindi nila patayin ang mag-ama ng pamilyang Zing, tiyak na pupunitin muna nila ang kanilang cultivation at saka pupunitin. Baka tadterin pa nila ang mga ito at ipakain sa mga aso sa huli. Nag-isip sandali si Zio at saka idinagdag, gawin muna natin ito. Pagkatapos ng subasta, aayusin ko ito ayon sa sitwasyon. Sige, tatanungin ko ang kapatid kong si Lin mamaya at titingnan kung may ideya siya.
Kung gusto niyang patayin ang dalawang lalaking ito, makakatipid tayo ng maraming problema. Naiintindihan ko. Yumuko ang gwardya ng hilaga at sumang-ayon, ngunit iniisip niya na dapat niyang sabihin sa kanyang mga tauhan na huwag masaktan si Terence, kahit ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kung masaktan nila ang batang Panginoon, hindi sila mamamatay, ngunit sila ay mapapahamak. Kasabay nito, sa wakas ay nakipagkita si Dogen kay Tung Watay. Hindi na nagkaroon ng oras ang tuwang-tuwa na si Dogen para magsalita pa ng walang katuturan at direktang sinabi sa kanya ang sitwasyon. Pagkatapos, agad siyang nagtanong, "Teka, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin tungkol dito?" Bahagyang nakasimangot si Wushan at nagpabalik-balik sa paglalakad sa silid. Perpekto ang plano niya, ngunit sa hindi malamang dahilan, paulit-ulit siyang nagkakamali at napunta sa isang pasibong sitwasyon. Gusto niyang gawing malaking isyo ang Mountain Gaze Peel ni Terence at sirain ang posisyon ni Jerry sa Peel Hall, pero hindi niya inakalang mawawala ng pwesto si Dogen habang maayos pa si Jerry. Matapos tumigil si Wushan, bahagyang yumuko siya kay Dogen at sinabing, "Vice Hall Master, maaaring seryoso ang bagay na ito o hindi. Huwag muna nating pag-usapan kung paano ililigtas sina Master Zing at Young Master Zing. Ang unang bagay na kailangan nating harapin ay kung paano lulutasin ang krisis ng ating Peel Hall. Kung mapatalsik ang Peel Hall, tuluyang masisira ang reputasyon ng Peel Hall. Kahit na hindi ituloy ng Hall Master ang bagay na ito, hindi tayo maaaring magpatuloy na magkaroon ng paninindigan sa Peel Hall." "Alam ko na ang lahat ng ito," naiinip na sabi ni Dogen. "Bilisan mo at sabihin mo sa akin kung ano ang dapat nating gawin. Kaunti na lang ang oras natin. Kung wala tayong gagawin bago magbukang liwayway, tuluyan na tayong matatapos. Dahil dito nga tayo dapat maging kalmado. Una sa lahat, Vice Hall Master, kailangan mong hanapin ang koneksyon ni Nakajima at hilingin sa kanila na lumapit para mamagitan anuman ang mangyari. Pangalawa, si Master Ramlee ay miyembro rin ng ating Peel Hall. Bagamat nasangkot siya sa pagkakataong ito, wala rin siya sa magandang posisyon kapag nasa problema ang Peel Hall. Kailangan din niyang humarap sa bagay na ito." Hindi na hinintay ni Dimitri na matapos si Wushan, at sumimangot, "Hindi problema para sa akin ang makahanap ng makakapagpakalma, pero hindi ko makukumbansi si Ramlee. Isa pa, kung lalapit siya, baka hindi ito gaanong makatulong." Yumuko si Wushan at mahinahong nagpaliwanag, maaaring hindi kasing lalim ng kay Vice Head ang koneksyon ni Ramlee, pero naroon ang kanyang mga kakayahan. Isa siyang henyo na mystic alchemist, at maraming tao ang handang tumanggap ng kanyang pabor. Isa pa, ang kanyang layunin sa pagkakataong ito ay ang dumalo sa subasta, at kung hindi siya sisipot, siya ay mapapatalsik. Sa tingin ko alam niya kung paano timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Kinailangan niyang aminin na ang pagsusuri ni Wushan ay lubos na makatwiran. Akala ni Dogen ay madilim ang kanyang kinabukasan, ngunit pagkatapos makinig sa kanyang mga salita, bigla niyang naramdaman na may malaking pagkakataon para sa pagtubos. "Magaling. Huwag na tayong magtagal pa. Hahanapin ko si Ramlee ngayon, at pagkatapos ay bibisitahin ko si Steward Song mamayang gabi." Hanggat handa si Steward Song na magsabi ng ilang magagandang salita sa pamilya Lee, marahil ay mapapagaan natin ang ugnayan sa pagitan natin at ng batang Island Master na si Lee. Matapos makaisip ng paraan, agad na naisip ni Dogen na kumilos. Wala nang gaanong oras na natitira para sayangin niya bago magbukang liwayway. Mabilis na itinaas nitong na nakayuko ang kanyang kamay para pigilan si Dogen, "Vice Hall Master, sandali lang po. Hindi pa ako tapos magsalita." "Magsalita ka." Noon lang napagtanto ni Dogen na masyado pala siyang sabik. Lubos niyang pinahahalagahan ngayon ang pagyuko nitong, at napakahalaga kung mababago niya ang sitwasyon o hindi. Hindi siya nang ahas na magkamali, kaya seryoso niyang tiningnan ang pagyuko nitong. Bahagyang inayos nitong ang naputol niyang pag-iisip at sinabing, "Vice Hall Master, kung hindi nakatanggap ng Yin and Yang Peel si Island Master Lee sa pagkakataong ito, wala na tayong magagawa pa. Dahil uminom si Terence ng Yin and Yang Peel, may pagkakataon tayong tabyusan ang ating mga sarili." Nang marinig ang pangalan ni Terence, kumunot ang noo ni Dogen at malungkot na sinabi, "Ano, sa tingin mo dapat ba akong pumunta at magpasalamat kay Terence?"
Siyempre hindi. Ang ibig kong sabihin ay magiging malaki ang impluwensya ni Terence sa pamilyang Lee sa dulong hilaga pagkatapos niyang uminom ng tableta ng yin-yang. Kung gagawin lang natin ang napag-usapan natin ngayon, kahit ano pa ang maging resulta, masasayang lang ang lahat ng ating pagsisikap sa isang salita lang mula kay Terence. Sa totoo lang, hindi naman nagkukulang sa kalupitan ang mga masters ng pamilyang Zing, pero wala silang sapat na talino para makipagtulungan sa isa't isa. Bagamat ang ganitong uri ng master ang eksaktong kailangan nitong Wo, nakakapagod talagang ipaliwanag ang lahat ng detalyado. 5,875. Kung hindi dahil sa paalala ni Wushan, hindi sana ito naisip ni Dogen. Ngayong naintindihan na niya, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ano ang dapat nating gawin? Sa ugali ng walang hiyang si Terence, hindi niya susukuan ang ganitong pagkakataon. Kaya nga pag-uusapan ko ang ikatlong punto. Bumantong hininga si Wushan. Ang layunin niya noon pa man ay ang puntiryahin si Terence, ngunit ngayon ay kailangan na niyang umasa kay Terence para tulungan siya. Bilang isang strategist, medyo pinanghihinaan siya ng loob. Vice Head, hindi imposibleng hindi hamarang si Terence sa daan o kahit magsalita man lang para sa amin. May mga tao pa rin sa PhilHall na may mabuting relasyon kay Terence. Hindi pa kasama rito ang Independent Five Elements Chamber of Commerce na si Jonas, ang unang disipulo ng Diyos ng Alchemy na si Jerry, sapat na para magsalita si Terence para sa PhilHall. Malinaw ang iniisip ni Wash Ian. Gusto niyang gamitin ang lahat ng tao at relasyon na magagamit niya bago magbukang liwayway. Sino ang may pakialam kung sila ay mga kaaway o kaibigan noon? Nakaramdam ng pagkasuklam si Dogen na parang nakay ng langaw. Siya ba, ang Vice Hall Master ng PhilHall, ay hihiling kay Jerry na magsalita para sa kanya? Matagal na panahon na ang nakalipas, siya at ang mga rehistradong disipulo ni Zhang Lijiu ay nasa panlabas na anyo lamang ngunit sa loob, hindi. Matapos lumitaw si Terence, lumala ang kanilang relasyon. Sa pagkakataong ito, sinubukan pa niyang pakawalan sina Jonas at Jerry. Ayos lang kung lumabas sina Chuli at Ram, ngunit medyo nakakabagot na tanungin si Jerry. Bumantong hininga si Wushan sa kanyang puso. Malinaw na makikita sa ekspresyon ni Dogen ang kanyang iniisip. Sa kanyang pananaw, ang mga taong gustong gumawa ng malalaking bagay ay walang pakialam sa maliliit na bagay. Ang kakayahang sumuko at magunat ay isang pangangailangan. Talagang magandang bagay na humingi ng tulong kay Jerry sa ganitong kagipitan. Dahil sa mabait na personalidad ni Jerry, hanggat pinipigilan ni Dogen ang kanyang kayabangan, mayroong 70 hanggang 80% na posibilidad na lalapit siya kay Terence para sa kapakanan ng PhilHall. Hindi nagsalita si Dogen, kaya ang tanging nasabi na lang nitong habang nakayuko, Vice Hall Master, kilala ko si Jerry. Bakit hindi mo na lang ako ang humawak nito? Sa katunayan, ang pinakamabisang paraan ay ang personal na pagkilos ni Dogen. Palihim na pumunta rito si Tung Wasway, kaya susubukan niyang huwag ipakita ang kanyang mukha kung maaari. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ni Wash Ian ay nangangahulugan na hindi siya gaanong makikipag-ugnayan kay Jerry. Sa kasamaang palad, si Dogen ay hindi sapat na responsable, kaya wala siyang magagawa. Lihim na nakahinga ng maluwag si Dogen nang marinig ang mungkahi ni Wushan. Agad siyang tumango at sinabing, mabuti iyan, kung gayon ay iiwan ko na sa iyo ang Jerry. Ako mismo ang mag-iimbite sa kanya. Kung hindi, maghihiwalay tayo. Kung hindi lang dahil sa hindi sapat na mataas na katayuan ni Wushan para makausap ng direkta si Ram Lee, maaaring ipinaubaya na rin sa kanya ni Dogen ang bagay na ito. Dahil sa pagsunod sa isang amo, si Wushan ay naghihinala na ngayon kung siya ay mapalad o malas. Sa anumang kaso, ngayong nakapagdesisyon na sila, hindi na nagsalita pa ang dalawa at hinanap na ang kani-kanilang mga target. Unang hinanap ni Dogen si Ram Lee, ngunit sa kasamaang palad, nakaalis na si Ram Lee at hindi na bumalik. Napakaliit ng posibilidad na mangyari sa kanya, at napakasama ng kanyang kapalaran ngayon. Wala siyang ibang magawa kundi hanapin muna si Stuart Song at saka kausapin si Ram Lee pagbalik nito. Kahit gabi na, marami pa ring tao ang bumisita kay Stuart Song. Lihim din na nagrereklamo si Dogen.
Nagkataon lang na ang mga taong bumalik sa pinakahilagang isla ay pawang mga malalaking tao mula sa lahat ng panig. Kung pag-uusapan ang katayuan, wala ni isa sa kanila ang mas mababa sa isa't isa. Hindi niya kayang pumila kahit gusto niya, kaya masunurin na lang siyang maghintay. Mabuti na lang at ang mga bumisita kay Stuart Song ay para lang bumisita sa kanya. Aalis sila pagkatapos ng ilang oras. Pagkatapos maghintay ng mahigit isang oras, sa wakas ay si Dogen na. Pagpasok sa sala, umupo si Stuart Song sa pangunahing upuan nang walang balak na tumayo para salubungin siya. May hihingin sana sa kanya si Dogen, kaya ngumiti na lang siya at mabilis na lumapit para salubungin ito gamit ang mga kamao na nakakuyom. Stuart Song, matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang mas masigla ka. Mukhang bumuti na naman ang cultivation mo. Itinaas ni Stuart Song ang kanyang mga mata at walang pakialam na sumulyap kay Dogen. Sinabi niya sa isang neutral na tono, Vice Hall Master Zing, nakakabagot ang kakayahan ng matandang ito, at wala akong nagawang progreso sa loob ng maraming taon. Talagang ginawa kong tanga ang sarili ko. Napabuntong hininga si Dogen at agad na nabulunan. Hindi maganda ang atmosfera ng pag-uusap na ito. Nabalitaan kong nagplano si Vice Hall Master Zing laban sa aking Young Island Master pagdating niya. Talagang may kakayahan at mahusay ka. Kung ikukumpara sa iyo, matanda na ako at walang silbi. Sige, dahil aalis na si Vice Hall Master Zing bukas, dapat kang bumalik at mag-impake ng iyong mga gamit. Abala ang matandang ito, kaya ituturing ko itong pamamaalam. Malamig na sabi ni Stuart Song at itinaas ang kanyang kamay para paalisan ang bisita. Namutla si Dogen sa takot. Naisip niya na dahil handa siyang makita ni Stuart Song, may pag-asa pa rin siya. Bakit niya ito gustong itaboy nang hindi man lang nagsasalita? Stuart Song, matagal na tayong magkakilala. Kung hindi na tayo magkikita ulit, hindi ka ba magsisisi? Maaaring hindi gumana ang plano ni Demetrian, ngunit pamilyar na pamilyar siya sa pagharap sa mga ganitong bagay. Habang nagsasalita siya, sumugod na ang kanyang katawan. Bago pa man makapagsalita si Stuart Song para paalisan ang bisita, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ito. Isang Green Spirit Jade card ang palihim na inilagay sa palad ni Stuart Song. Sa unang tingin, parang dalawang matandang magkaibigan na matagal nang hindi nagkikita ay mainit na nagbabatean. May bahid ng berde sa gilid ng mga mata ni Stuart Song sa kanyang palad. Agad na pumuti ang kanyang mukha na parang nyebe tuwing tagsibol, at nagpakita siya ng isang ngiti na pamilyar kay Dogen. Tama si Vice Hall Master Zing. Matagal na tayong magkaibigan. Maaaring hindi na tayo magkita muli sa hinaharap. Dapat ay magkaroon tayo ng magandang pagtitipon bago tayo umalis. Nakangiting binawi ni Stuart Song ang kanyang kamay at inilagay ang Spiritual Jade card, na nagkakahalaga ng 500,000 piraso ng Spiritual Jade, sa kanyang bulsa ng walang bakas. May tao, bigyan mo si Vice Hall Master Zing ng tsaa at ilang spirit fruit at pastry. Mga basura kayo. Tinaasan ni Stuart Song ang boses niya at sinabi sa attendant sa labas ng pinto. Pagkatapos, magalang niyang sinabi kay Dogen, Vice Hall Master Zing, maupo ka muna. Huwag mong sisihin ang matandang ito sa pagiging mabagal. Matagal na tayong magkaibigan, kaya baka wala na tayong pagkakataong pag-usapan ang mga interesanteng bagay mula sa nakaraan sa hinaharap. Napuno ng puot ang puso ni Dogen. Alam niyang ang ibig sabihin ng lumang bagay na ito ay ang espiritual na Jade card ay sapat lamang para uminom siya ng isang tasa ng tsaa at kumain ng ilang pastry dito, at pagkatapos ay maaari nang gunitain ng lahat ang nakaraan. Tungkol naman sa ibang mga bagay, mas mabuting huwag ng pag-usapan ang mga ito. Mabuti na lang at alam din ni Dogen na ang matandang lalaking may apelyidong Song ay isang taong mahilig sa pera. Hanggat may mga espiritual na Jade, makakatulong siya. Nabalitaan niya na noong nagsanib puwersa ang mga tindero ng ilang Chamber of Commerce sa North Island upang harapin ang Melvin, ilang 10,000 spiritual Jade lamang ang kanilang nagastos upang makipagtulungan ang lumang bagay na ito. Bagamat itinago ang lihim na bagay na ito, kumalat pa rin ito, at walang duda na pinaniwalaan ito ni Dogen. 5,876
Ngayong nakapagalok na siya ng 500,000 spiritual jade ng sabay-sabay, na sapat lamang para sa isang tasa ng tsaa, halata na naunawaan ng matandang ito ang kanyang kahinaan at sinamantala ang pagkakataong itaas ang presyo, ngunit walang nagawa si Dogen kundi sumang-ayon. Matapos magngalit ang kanyang mga ngipin, palihim na nagbigay si Dogen ng isang Blue Spirit Jade card. Nagdala siya ng sapat na Spirit Jade para sa paglalakbay na ito sa pinakahilagang isla, ngunit gumastos na siya ng 15 milyong Spirit Jade sa sinaunang battleship para linlangan si Terence. Ngayon, nagbibigay na naman siya ng 1.5 milyong Spirit Jade. Kahit siya ay hindi maiwasang makaramdam ng sakit. Pinilit ni Dogen na ngumiti nang makita niyang naitago ni Stuart Song ang Spirit Jade card ng may kasiyahan. Magalang niyang sinabi, "Kapatid na Song, hindi na ako magsasalita pa ng kalokohan. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Matagal na tayong magkaibigan. Alang-alang sa ating maraming taon ng pagkakaibigan, dapat mo akong tulungan." Bahagyang napakunot ang noo ni Stuart Song. Sakam siya kay Spirit Jade, pero pagkatapos niyang kunin ang Spirit Jade, may gagawin pa rin siya. Siyempre, alam niya kung ano ang hinihiling sa kanya ni Dimitri, pero wala siyang magagarantiya. Tungkol naman sa kanilang maraming taon ng pagkakaibigan. Hehe, kung wala ang espiritual na Jade, sino ang makikipagkaibigan sa iyo? Kapatid na Zing, sa pinakahilagang isla, nasa iyo na ang lahat ng iba pa, ngunit ang bagay na ito ay tungkol sa batang Panginoon ng isla. Magiging tapat ako sa iyo, hindi na ako maaaring makialam dito. Sa pinakamababa, matutulungan kitang magsalita ng maayos para sa kanya. Kung gagana ito o hindi ay depende sa kanyang kalooban. Medyo prangka ang sinabi ng Katie wala. Tanging isang hanggal lamang ang hihingi ng mas espiritual na Jade sa oras na ito. Gayunpaman, nang marinig ito ni Dogen, nakaramdam siya ng ginhawa. Dahil sinabi ito ni Stuart Song, nangangahulugan ito na gagawin niya talaga ito at hindi basta-basta bibigyan ito ng pabaya na sagot. Nagpasalamat muna si Dogen nang may mukha na puno ng pasasalamat. Pagkatapos ay bumulong siya sa sarili sandali bago sinabing, "Kuya Song, alam kong napakahirap na para sa iyo na magmakaawa sa batang Island Master, ngunit ang nakababatang kapatid na ito ay mayroon pa ring mapangahas na kahilingan. Kung maaari bang tumulong si Kuya Song na ipakilala ang nakababatang kapatid na ito sa batang Island Master?" May ilang bagay. Agad na mukhang hindi nagustuhan ni Stuart Song. "Kapatid na Zing, handa lang akong ipagsapalaran na masaktan ang batang Island Master para tulungan ka dahil sa ating maraming taon ng pagkakaibigan. Kung gusto mong humingi ng kahit isang yarda, huwag mo akong sisihin kung hindi kita tinulungan." Kahit magsalita ng maayos sa harap ni Zio, hindi mahalaga kung gagana ito o hindi. Hindi nito maaapektuhan ang katayuan ni Stuart Song, pero kung ipapakilala niya si Dogen dito, malaki ang posibilidad na magdulot ito ng apoy sa sarili niya at hindi malungkot si Zio. Sa ganitong bagay, tiyak na hindi ito magagawa ni Stuart Song kahit pabugbugin siya hanggang mamatay. Napalunok si Demetrian sa kanyang puso, iniisip, anong klaseng pagkakaibigan ang tinitingnan mo? Naniningil ako ng 500,000 spiritual jade para sa ilang walang kwentang tsaa at merienda. Isa ka lang matandang may itim na puso. Gayunpaman, naunawaan din niya na matapos makita ang usapin ni Zio, tiyak na hindi makakatulong ang lalaking iyon na taga-Song. Kahit gaano karaming spiritual jade ang ialok niya, wala itong silbi. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ang nagawa na lang ni Dogen ay ang susunod na pinakamagandang bagay. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at nagmakaawa, "Kapatid na Song, kung gayon ay kailangan kitang tulungan na magdala ng mensahe sa batang Island Master." Marahil ay magbabago ang isip niya pagkatapos marinig ito. Nagkalkula si Stuart Song sa kanyang puso. Hindi mahalaga ang bagay na ito, kaya tumanggo siya at sinabing, "Sabihin mo muna sa akin. Hindi naman masamang balita yan. Bilang kapatid mo, syempre tutulungan kita." Kung mayroon siyang ganoong kapatid, pakiramdam ni Dogen ay mas gugustuhin niya maging isang Lone Star. Matapos tumingin sa paligid, humingi ng tawad si Dogen at lumapit kay Stuart Song, sabay bulong sa tainga nito, "Kapatid na Song, sa totoo lang, si Grandmaster Yi, na galing sa ating Philhall ngayon, ay
Nang marinig ni Stuart Song ang mahinang boses, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Seryoso siyang nagtanong, totoo ba lahat ng sinabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Seryoso rin si Dogen. Sa simula ay gusto niyang sundin ang mga salita nitong Waza at hikayatin si Ramlee na lumapit at humingi ng tulong sa isang taong mamagitan. Pero ngayon, naramdaman niya na hindi na kailangang dumaan sa ganoong kalaking problema dahil siya, si Dogen, ay may alam na kahit ang referee ay hindi alam. Malamang na pag-iisipan itong mabuti ni Zio pagkatapos marinig ang tungkol dito. Mabuti. Hahanapin ko na ang batang Island Master ngayon. Brother Zing, maaari ka munang bumalik at hintayin ang balita ko. Ang tamad na anyo ni Stuart Song ay naalis, at ang kanyang buong aura ay naging matalas. Pagkatapos niyang magsalita, sinabihan ni Stuart Song ang kanyang mga tauhan na isara ang pinto at huwag nang payagan ang lahat ng bisita. Hindi siya makikipagkita kahit kanino ngayon. Kung ganoon, babalik ako at hihintayin ang magandang balita mo, Kuya Song. Mabilis na tumayo si Dogen at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Paalam. Pagkabalik, pinuntahan ni Dogen ang tirahan ni Ramlee. Mapapaghingi man ito ng tulong sa kanya para maghanap ng isang tao o kung may lumabas na impormasyon tungkol sa kanya, lagi niya itong binabanggit ng hindi malinaw. Sa kasamaang palad, hindi pa rin bumabalik si Ramlee. Kung tungkol naman kay Wushan, hindi rin siya bumalik. Hindi niya alam kung naging maayos ba ang kanilang pagkikita ni Jerry. Napakatagal na panahon, kaya dapat ay nakatanggap na siya ng balita ngayon. Pinigilan niya ang kanyang pagkabalisa at naglakad pabalik-balik sa silid ng halos kasing tagal bago masunog ang isang patpat ng insenso. Pagkatapos, isang gwardya ng Northern Garrison ang sumugod sa kanya at sinabihan siya, gusto ng batang Island Master na pumunta kaagad. Tuwang-tuwa si Dogen. Alam niyang naihatid na ng Stuart Song ang kanyang mensahe. Naubos na ng husto ang 1.5 milyong espiritu ni Jade. Kung imbitado man sila o hindi, sino ang mag-aalangan sa ganoon kaliit na bagay? Sinundan ni Dimitri ang hilagang Battlefront Way patungo sa tirahan ng pamilyang Lee. Marami na siyang naimbentong paraan para harapin ang sitwasyon, ngunit wala pa rin siyang tiwala sa sarili. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Dapat pala ay sinabi na niya ang balitang ito kay Tong na nakayuko noon pa. Mabuti na lang at alam ni Tong na nakayuko kung paano mas magagamit ang balitang ito at kung paano sasagutin ang mga tanong ni Zio. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Pagdating sa bahay ng pamilyang Lee, natural na may nagdala kay Dogen sa sala para makita si Zio. Pagpasok ni Dogen sa pinto, kinumpirma niya ang posisyon ni Zio at mabilis na yumuko. Yumuko siya ng may paggalang at mabilis na humakbang paarap upang bumati gamit ang mga nakakuyong na kamao, binabati ni Dogen ang batang isla. Kung ang marangal na Vice Master ng PhilHall ay makikita ng iba na may ganitong mapagpakumbabang anyo, ang reputasyon ng PhilHall ay malamang na hindi bababa sa pagiging palayasin mula sa pinakahilagang isla. Nakatayo sa gilid si Stuart Song, nakatingin sa ibaba at nagkunwaring hindi nakikita si Dogen. Umupo si Zio sa pangunahing upuan at tamad na ikinumpas ang kanyang kamay, hindi mo kailangang maging magalang. Dapat alam mo kung bakit kita tinawag dito, di ba? Maraming salamat sa iyong Island Master sa iyong kahandaang makita ako, lubos akong nagpapasalamat. Bahagyang itinuwid ni Dogen ang kanyang katawan. Nakayuko pa rin ang kanyang mga mata, at nanatili siyang mapagpakumbabang tindig. Tumigil ka na nga. Gusto ko sanang personal na pumunta ang banal na alchemist at medical saint na si Zhang Lijiu bago ko payagang makapasok muli ang PhilHall mo sa pinakahilagang isla. Hindi ko inaasahan na sasabihin mo na nandito na ang kahalili ng banal na alchemist at medical saint. Hindi ka nagsisinungaling, di ba? Tumingin si Zio kay Dogen ng may paghihinala. Kung maglalakas loob siyang magsinungaling ulit dito, hindi makakaalis ang buong PhilHall sa pinakahilagang isla. 5,897. Dali-daling yumuko si Dogen at muling ikinuyom ang kanyang mga kamao. Same time siyang nanumpa, Young Island Master, huwag kang mag-alala. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Kung sakaling magsinungaling ako sa iyo, handa akong hiwain at mamatay. Tumango si Zio. Ang matandang ito ay handang gumawa ng isang nakamamatay na panunumpa.
Tila hindi ito isang kasinungalingan. Kailangan kong sabihin ito sa matandang lalaki. Maghintay kayo rito. Ginawa ni Zio ang naisip niya. Tumalikod siya at pumasok pagkatapos sabihin ito. Gusto sanang pasalamatan ni Dogen si Stuart Song pero dahil wala naman siyang balak lumipat, malamang ayaw niyang makipag-ugnayan kay Dogen dito. Kaya naman, tumahimik silang dalawa, tahimik na nakatayo lang sa sala, naghihintay sa pagbabalik ni Zio. Tumakbo si Zio papunta sa silid kung saan nakakubli si Zaiden, itinulak ang pinto pabukas, at sinabing, matandang lalaki, may sasabihin ako sa iyo. Brat, hindi ka ba marunong kumatok bago ka pumasok? Gusto mo ba talagang balikan ko ang paglihis ko sa Chi? Nakatitig at nagmura si Zaiden, pero wala siyang pakialam. Alam ni Zio na kakagaling lang niya at hindi na siya makakapagsaka muli ng ilang panahon. Kung talagang nakasalamuhan niya ito sa isang saradong paglilinang, tiyak na hindi ito gagawin ni Zio. Kung napakadali lang para sa iyo na lumihis sa Chi dahil sa nakasanayan mo, mas mabuting mamatay ka agad para mas maaga akong makaakyat sa posisyon ng Island Master, at mailigtas ang sarili ko sa paghahanap ng mga gamot para iligtas ang buhay mo buong araw, walang pakialam na sabi ni Zio. Sa mga aristokratikong pamilya sa labas, sinong anak ang maglalakas loob na magsalita sa kanyang ama ng ganito? Mapaparusahan na sana siya ng 100 beses ng batas pampamilya. Tumawa si Zaiden at sawayin siya. Buwisit ka, ang alam mo lang isipin ay ang posisyon ko bilang amo ng isla buong araw. Bilasan mo na at tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Tapusin mo na ang trabaho mo at umalis ka na rito. Sok! Sa tingin mo ba gustong pumunta nitong batang Panginoon sa sirang lugar mo? Puno ng paghamak ang mukha ni Zio, at ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng pamilya Zing at ni Terence sa simpleng paraan. Sa wakas ay nalaman na ni Zaiden kung gaano kahirap para sa kanya na makuha ang yin yang pill na ito, ngunit mabuti na rin ito. Kung hindi ginawa ni Terence ang extreme yang grass at yin core fruit para maging yin yang pill sa kalagitnaan ng proseso, mas madali sana para sa kanya na sabihin kaysa gawin ang isang espesyal na grado ng yin yang pill. Isa lamang itong tangkay ng yang extreme grass at isang yin core fruit. Kahit na matagumpay na mapino ng alchemist ng pinakahilagang isla ang mga ito, hindi magagarantiyahan ang kalidad. Magiging napakaganda kung may mga katamtamang grado. Ikaw na mabahong bata, naayos mo naman ng maayos. Kahit medyo masyadong maluwag, bisperas pa rin ito ng subasta. Mabuti na lang at walang namatay, mahinang komento ni Zaiden pagkatapos makinig sa kwento. Kung siya ang amo ng isla, matagal na sana'y namatay sina Dimitri at Bradley. Hindi sana sila magkakaroon ng ganito kagandang buhay para mag-aksaya ng pagkain sa bilangguan. Gayunpaman, ang paraan ni Zio ng paghawak sa mga bagay-bagay ay nakapagpasaya na sa kanya ng husto. Ang pinakahilagang isla ay palaging nakaposisyon bilang isang kuweba na nagsasayang ng pera. Kinakailangang mapanatili ang mabuting ugnayan sa lahat ng puwersa. Ang isang mabait na Panginoon ng isla ay maaaring hindi sapat upang pigilan sila, ngunit sapat na ito upang mapanatili ang kasaganaan ng pinakahilagang isla. Matandang lalaki, nakikinig ka ba sa akin? Hindi ko hinihiling na pag-usapan mo ang kalagayan ko, ang pinag-uusapan ko ay ang mga bagay tungkol sa pill hall. Reklamo ni Zio na puno ng pagkadismaya, ngunit sa kanyang puso, natatawa siya dahil sa maliit na papuri ng kanyang ama. Humalaklak si Zaiden, at unti-unting tumaas ang kanyang aura. Isa lamang siyang maliit na bise-ulo ng dibisyon ng alchemy, hindi mahalaga kung paano natin siya pakikitunguhan. Kahit na personal na pumunta rito si Zhang Lijiu, kailangan niya maging magalang sa pamilyang Li ng dulong hilaga. Sino ba naman itong lalaking Zing na ito? Patayin mo na lang sila at ipakin sa mga aso. Agad na inikot ni Zio ang kanyang mga mata at sinabing, "Naku matandang lalaki, hindi ka ba pwedeng maging seryoso? Huwag mong idamay ang gago na may apelyidong Zing dito, ha? Ang tinutukoy ko ay ang kahalili ng doktor ng banal na alchemy, talagang palalayasin mo ba sila? Hindi ba't hindi ito ang mukha ng Diyos na si Zhang Lijiu? Ulol na bata, hindi mo pa ba alam ang gagawin? Ano pa ang itatanong mo? Pero kung ang babaeng tinutukoy mo ay talagang estudyante ni Zhang Lijiu, pwede mo siyang hilingin na bigyan ako ng diagnosis at tingnan kung gagaling pa ang sugat ko."
Nakangiting sabi ni Zaiden. Hindi siya natatakot kay Zhang Liju, pero ayaw niya itong masaktan. Nabigla si Zio. Hindi pa ba gumagaling ang mga sugat ng matanda? Hindi ka pa ba nakakagaling sa mga pinsala mo? Kahit ang isang espesyal na uri ng yin yang pill ay hindi kayang gamutin ito. Balisa ang puso ni Zio, ngunit sa unang tingin, nagkunwari pa rin siyang walang pakialam. May kaunting panginginig lang ang mga salita niya na hindi niya napansin, na lubos na nagpapakita ng kanyang nararamdaman. Gayunpaman, naintindihan ni Zaiden ang ibig niyang sabihin. Nakaramdam siya ng kaunting init sa kanyang puso at tumawa. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipapasa sa iyo ang posisyon ng Island Master ng ganito kaga. Kung gusto mong maging Island Master, maghintay ka lang at tingnan. Hayaan mong tingnan ng babaeng iyon, pangunahin itong tungkol sa ilang mga lumang pinsala mula sa nakaraan at ilang mga nakatagong pinsala na naiwan ng cultivation. Kung siya talaga ang kahalili ng banal na alchemist at medical saint, ang maliliit na problemang ito ay natural na magagamot. Sok! Bata pa at malakas pa naman ang batang Panginoon na ito, hindi ba ako makapaghintay? Biro yan. Mapanghamak na iwinaksi ni Zio ang kamay niya, pero nakahinga siya ng maluwag. Hanggat hindi ito pinsalang dulot ng dati niyang paglihis sa chi, ayos lang sana. Kumaway si Zaiden. Tama na. Anyayahan mo ang babaeng iyon para tingnan ito. Pagkatapos, maaari mo nang asikasuhin ang mga bagay tungkol sa pill hall. Hindi mo na kailangang mag-alala. Pagkatapos ng kaunting paghinto, espesyal na ipinaalala ni Zaiden, anuman ang plano mong gawin, makabubuting ipaalam mo muna sa refiner na si Terence. Ang isang taong kayang gumawa ng espesyal na klase ng yin at yang pills ng mag-isa ay tiyak na hindi simple, at maaaring siya na ang susunod na Zhang Liju. At batay sa sinabi mo, isa siyang napakabuting kaibigan. Tandaan, ang mga kaibigang maaaring magtaksil sa isa't isa dahil sa benepisyo ay maaaring magtaksil anumang oras, kaya kailangan mong makipagkaibigan sa mga taong tulad niya ng taos puso. Huwag mong subukang gamitin ang benepisyo para gapyusan siya. Matanda, lalo ka nang nagiging mahaba ang sasabihin mo. Kailangan mo pa ba akong turuan kung paano makipagkaibigan? Huwag mo akong maliitin, ha? Naiinip na putol ni Zio. Gayunpaman, sa kanyang puso, pakiramdam niya ay may katuturan ang sinabi ng matanda. Kung hindi, hindi sana siya naghintay hanggang sa halos matapos siyang makinig bago siya sumabad. Bahagyang natigilan si Zaiden, ngunit bahagyang ngumiti. Tunay ngang malaki na ang kanyang anak. Ano man ang mangyari, kailangan niya itong hayaang mag-isip at magdesisyon para sa kanyang sarili. Ang magiging amo ng isla sa pinakahilagang isla ay hindi isang puppet na walang sariling mga iniisip. Bilang ama, tahimik lamang niyang pinapanood ang paglaki ng kanyang anak sa kanyang likuran. Kapag angkop na ang oras, tutulungan niya itong maalis ang ilang problema na hindi dapat lumitaw sa kanyang paligid. Matapos marinig ni Zio na marami pa ring luma at nakatagong mga sugat ang matanda, nag-aalala na siya sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, walang masama sa pagpapapunta kay Lee para tingnan ito, kaya't casual niyang ikinumpas ang kanyang kamay at sinabing, matanda, pwede kang maglaro ng mag-isa. May gagawin ako. Pagkatapos, dali-dali siyang tumakbo palabas. 5,878. Pagbalik sa sala, sina Stuart Song at Dojen ay nanatili pa rin sa parehong poster noong umalis sila, halos walang kahit kaunting pagkakaiba. Pagkaupo ni Zio, sinabi niya kay Stuart Song, Tiyo Song, bakit nakatayo ka pa rin? Sinabi ko na sa iyo na huwag kang masyadong formal sa bahay. Bilisan mo at umupo ka. Kung hindi, bugbugin ako ng matanda kapag nalaman niya. Tumawa ng mahina ang Katie Wala at sinabing, Batang Panginoon, hindi mo ako kailangang alalahanin. Sanay lang ako sa pagtayo. Hindi ako komportableng umupo. Matanda na ang mga braso at binti ko. Mas mainam na tumayo ng mas matagal. Tiyo Song, hindi ka naman matanda. Mukha kang mas bata kaysa sa matandang lalaki ko. Natatawang sabi ni Zio, at pagkatapos ay hindi na niya ito pinansin. Si Katie Wala Song ang Katie Wala ng pinakahilagang isla, at Katie Wala rin ng pamilyang Lee sa pinakahilagang hilaga. Bagamat isa pa rin siyang katulong, hindi siya kailanman tinatrato ni Zio bilang isang katulong.
Ang totoo lang, palagi siyang may maayos na ugali. Saan man naruroon ang pamilyang Lee, siya, bilang Katie wala, ay hindi kailanman uupo, kahit ilang beses niya itong sabihin. Sanay na rin si Zio dito. Gayunpaman, minsan niya lang ito sinasabi sa bawat pagkakataon, kaya medyo kakaiba kung hindi niya ito sasabihin. Lumingon siya kay Dogen at sinabing, Vice Hall Master Zing, sabi ng matandang lalaki ko ay masama raw ang pakiramdam niya. Kung totoo ang sinabi mo kanina, pakisuyo mo sa kahalili ng doktor ng banal na alchemy na pumunta at gamutin ang matandang lalaki ko sa lalong madaling panahon. Malalaman natin kung totoo siya o hindi pagkatapos nating subukan. Kung peke man, dapat alam mo na ang kahihinatnan. Dali-daling yumuko si Dogen at sinabing, walang problema. Babalik ako at papapuntahin si Master Ram Lee. Susuriin niya si Island Master Lee. Batang Island Master, sandali lang po. Siyempre, hindi naman siya ganoon katanga para pag-usapan ang mga kondisyon. Hanggat kayang gamutin ni Ram Lee si Zaiden, lahat ng nangyari noon ay mapapawalang bisa. Bukod dito, mas mabuti na ito kaysa sa hayaan si Ram Lee na magpakita ng mukha sa publiko at gumamit ng pabor kapalit ng pagkakataong magmakaawa para sa awa. Hindi napigilan ni Dogen na purihin ang sarili niyang talino. Pagkaalis ni Dogen, tumayo si Zio at sinabi kay Katie Walasong, Tiyusong, lalabas muna ako sandali. Maghintay ka rito. Kung darating si Dogen at ang iba pa, maaari mong dalhin ang babaeng iyon sa aking matandang lalaki. Babalik ako agad. Opo, batang Panginoon. Yumuko ng may paggalang ang Katie walang sisong at sumang-ayon. Hindi niya tinanong si Zio kung saan siya pupunta at kung ano ang ginagawa niya. Ginawa niya ng husto ang kanyang tungkulin bilang isang alipin. Tumanggaw si Zio. Habang mabilis na naglalakad palabas, hindi niya nakalimutang sabihin, Tiyusong, kung wala kang gagawin, maupo ka lang at uminom ng tsaa. Huwag kang laging nakatayo, pagod na ako sa pagtingin lang sa iyo. Opo, batang Panginoon, naiintindihan ko po. Siyempre, lumabas si Zio para hanapin si Terence. Maaari naman siyang magpadala ng isang tao para ipaalam sa kanya ang tungkol sa ganitong maliit na bagay, o maaari rin siyang sumulat ng isang liham at humingi ng tulong sa isang tao para ihatid ito. Siya ang batang Panginoon ng pinakahilagang isla, kaya hindi na niya kailangang maglakbay ng personal para sa isang maliit na bagay. Gayunpaman, naalala niya ang mga salita ng kanyang matandang lalaki kung talagang gusto niyang makipagkaibigan, kailangan niyang ipakita ang kanyang sinseridad. Walang kwenta ang isang simpleng pamilyang Zing, at ayaw ni Zio na magkaroon ng anumang sama ng loob kay Terence dahil sa isang maliit na bagay. Pinakamabuting pag-usapan ang mga bagay-bagay ng harapan. Narinig ni Terence na nandito na naman si Zio at medyo nagulat siya. Ito ang unang beses na pumunta siya para kumuha ng yin and yang pill, at pagkatapos ay lumapit siya para uminom. Pangatlong beses na ito ngayon, di ba? Medyo masigasig ang taong ito. Kahit ano paman, isa pa ring disenteng tao si Zio. Naramdaman din ni Terence na isa siyang taong maaari niyang maging kaibigan, kaya agad niya itong sinalubong. Kuya Lee, gabi na. May problema ba? Lumabas si Terence at nakita si Zio kasama ang ilang gwardya. Agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at nagtanong. Hindi tumayo si Zio at tumawa habang hinihila si Terence, may maliliit na bagay lang. Madali ba para sa atin na mag-usap sa loob? Tumanggaw si Terence at pinapasok si Zio. Pagkatapos nilang makaupo, hindi na siya nag-aksaya ng oras at dumiretso na sa punto. Napakamot ng ulo si Zio at sinabing walang paligoy-ligoy, Kuya Linford, ganito nga. Gusto kong itanong kung mayroon kang anumang mga saloobin kung paano hinarap ng PhilHall ang bagay na ito. Dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari, maaaring mabago ang orihinal na desisyon. Siyempre, kung sa tingin ni Kuya Lin ay mas mabuting panatilihin ang orihinal na paghatol, wala akong pagtutol. Wala talagang pakialam si Terence doon si Jerry ay lumapit lang para kausapin siya, hinihiling na tulungan ang PhilHall sa tamang oras. Tutal, hindi naman kayang irepresenta ni Dogen ang PhilHall, at ibinubuhos ni Zio ang kanyang galit sa PhilHall dahil sa pamilyang Zing. Sayang lang din naman iyon. Kahit ano paman, ang PhilHall ay itinatag ng mapang-ipang amo ni Terence.
Gaya ng kasabihan, kahit hindi mo ipagtanggol ang monghe, ipagtanggol mo ang Buddha. Malapit na sana siyang makahanap ng pagkakataon para makausap si Zio tungkol dito, ngunit hindi niya inaasahan na lalapit si Zio at babanggitin ito ng direkta. Kuya Lee, wala na akong sasabihin pa, pero ang Hall of Pills ay isa sa iilang organisasyon sa Skyclass Island, kung tutuusin, at ayos lang si Island Master Lee. Mabuti na lang at pantay tayo. Ngumiti si Terence habang nilinaw ang kanyang saloobin. Kung tungkol naman sa pamilya Zing, hayaan na lang niya sila. Agad na natuwa si Zio. Tunay ngang mapagbigay na tao si Brother Linford. Dahil ganoon nga, kakanselahin ko rin ang parusa sa PhilHall. Tama, yung mga iilang tao mula sa pamilyang Zing, dapat ba natin silang palayasin ng mag-isa? Gustong-gusto sanang sabihin ni Terence na walang saysay ang pagdanas ng ganito kalaking problema. Pwede niya silang patayin, pero nakikita rin niya na walang balak si Zio na pumatay ng kahit sino sa subasta sa pinakahilagang isla. Kung hindi, itataboy niya na lang sila palabas ng isla. Sa halip na iyon, mas mabuting palayain na lang niya sila. Matapos palayasin ang tatlong Zing, nag-alala si Terence na babalik sila sa Middle Island at magdudulot ng gulo sa makalangit na Elixir Pavilion. Masama iyon. Bagamat naroon pa rin si Therese sa Middle Island, nag-iisa siya. Imposibleng magbantay laban sa kanya, lalo na't hindi pa bumabalik ang sinaunang espiritu ni Han Jingjing. Walang lugar para sa anumang pagkakamali. Dahil ganoon nga, mas nakakapanatag na bantayan niya ang mga ito. Sa anumang kaso, ilan lamang ang mga ito sa maliliit na fries na hindi gaanong mahalaga. Walang dapat ipag-alala. Kung may pagkakataon, mas madali sana silang patayin. Si Brother Lee ay isang tunay na mabait at matuwid na tao. Dahil nakansela na ang parusa sa PhilHall, mas mabuting hayaan na lang natin sila at iwasan ang anumang chismis mula sa labas. Iilan lamang silang mga walang kwentang tao. Hindi mahalaga iyon, nakangiting sabi ni Terence, ngunit sa kanyang puso, hinuhulaan niya kung magkano ang halagang ibinayad ni Dogen para magbago ang isip ni Zio. Gayunpaman, personal na lumapit si Zio upang tanungin si Terence tungkol sa isang maliit na bagay na labis niyang ikinaantig. Ang batang Panginoong ito ay tunay ngang isang mabuting kaibigan, at maaalala ito ni Terence. Nagsalita si Zio ng ilang mapagkumbabang salita na bibihira lang mangyari, at saka nagpaliwanag, hindi ko sana sila mapapatawad noong una, pero may sinabi sa akin si Dogen. Sabi niya, ang punong alchemist ng PhilHall ngayon, si Ram Lee, ay ang kahalili ng banal na alchemist at medical saint. Alchemy man o medical skills, napakalakas niya. Kung mapatalsik ng ganoon lang ang PhilHall, hindi magiging maganda ang itsura ng Diyos ng alchemy na si Zhang Liju. Tinanong ko ang matandang lalaki, at sinabi niya na kung totoo ang babae, ipagtatanggol natin ang kahalili ni Zhang Liju. Kung peke siya, dodoblehin natin ang parusa. 5,879. Nagulat si Terence, hindi niya inakalang magiging estudyante ni Zhang Liju si Lirem. Hindi nakakapagtaka na napakahusay pala nito sa paggawa ng tableta sa murang edad. Bukod sa kanyang talento, siya pa rin ang may pinakamagaling na mana. Kung ganoon, hindi ba't si Lirem ang junior sister ni Terence? Siyempre, maaari rin itong maging isang senior sister. Hindi niya alam kung nirerango siya ni Zhang Liju ayon sa edad o sa pagkakasunod-sunod ng pagpasok. Kailangan niyang gumawa ng ilang kalkulasyon sa hinaharap, hindi ba't pwedeng maging junior brother lang siya kahit saan siya magpunta, hindi ba? Hindi na hinintay ni Zio ang reaksyon ni Terence at tumayo na siya at sinabing, dapat ay malapit nang pumunta si Yi sa bahay ko. May mga lumang sugat pa rin ang matandang lalaki ko sa katawan. Magandang panahon ito para kumpirmahin ang kalagayan ng kahalili ng banal na alchemist at medical saint, kaya kailangan ko nang bumalik. Brother Linford, kung may oras ka, hanapin mo ako para uminom at magkwentuhan. Pupuntahan kita kapag libre ako. Gusto sanang sabihin ni Terence kay Zaiden na isa siyang mabuting doktor at matutulungan niya ito kung kailangan niya ng tulong, ngunit naalala niya na bibisita ang mga tao mula sa PhilHall mamayang gabi. Nagpasya siyang maghintay hanggang bukas para bisitahin si Zaiden. Pagkatapos umalis sa patio ng Five Elements Chamber of Commerce, dali-daling umuwi si Zio at nagkataong nakita niya si Dogen na pumasok kasama si Ram Lee.
Nang bumalik si Dogen sa pagkakataong ito, bumalik din si Lirem. Hindi siya nag-aksaya ng oras at binanggit lamang na ginagawa niya ito para sa kapakanan ng PhilHall. Pumayag si Lirem na pumunta at tingnan si Zaiden. Hindi alam kung mabait lang ba ito o sadyang tanga. Sa totoo lang, ayaw lang niyang masira ang reputasyon ng PhilHall. Sa anumang kaso, nakamit na ang layunin ni Dogen. Nagawa na ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ang natitira na lamang ay ang huling panginginig na ito. Hanggat maipapakita ni Ramlee ang kanyang kakayahan sa alchemy at medisina, ang krisis ng PhilHall, o para maging eksakto, ang krisis ni Dogen sa pagkakataong ito, ay ganap na mareresolba. Nag-aalala si Zio tungkol sa sakit ng kanyang matandang lalaki at mabilis na naabutan si Ramlee. Hindi na siya nag-abalang bumati pa at dinala na lang niya ito sa likuran. Kung tungkol naman kay Dogen, mas mabuting maghintay na lang siya sa sala. Ang bakuran ng pamilyang Lee sa dulong hilaga ay hindi lugar na maaaring puntahan ng kahit sino. Pagdating nila sa kwarto ni Zaiden, nagbigay pugay at bumati si Ramlee sa kanya. Pagkatapos, sinimulan niyang kunin ang pulso ni Zaiden. Para sa mga ordinaryong pinsala, kailangan lang niyang tumingin, makinig, at humingi ng lunas sa mga ito. Gayunpaman, para sa mga luma at nakatagong pinsala, kailangan niyang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya upang kunin ang pulso nito upang malinaw na maunawaan ang pinakadetalyadong sitwasyon. Maya-maya, binitawan ni Ramlee ang pulso ni Zaiden at mahinahong sinabi, may 3 lumang sugat sa katawan ni Island Master Lee, na pawang sanhi ng malubhang pinsala noong mga unang taon niya. Bukod pa rito, may 6 na nakatagong sugat na dulot ng pabaya na paglilinang. Ang mga luma at nakatagong sugat na ito ay hindi magagamot ng mga ordinaryong gamot at medikal na paraan. Sa aking palagay, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng recovery pill at ng golden needle acupoint technique, kasama ng paggamot, magkakaroon tayo ng 80% na pagkakataon na maalis ang mga nakatagong sugat na ito. Pumalakpak si Zaiden at tumawa, tunay ngang kahanga-hanga si Master Ram. Napakadali mo talagang makita ang mga sugat ko. Sa totoo lang, hindi ko rin naman ganoon kalinaw. Dahil may plano si Master Ram para sa paggamot, wala dapat problema rito, hindi ba? Bago pa man makapagsalita si Ramlee, gulat na sabi ni Zaiden, teka, ang tinutukoy ni Master Ram ay ang recovery pill. Maaari ba talagang maproseso ang ganitong uri ng pill? Island Master Lee, mukhang narinig mo na ang tungkol sa recovery pill. Hindi masyadong nagulat si Ramlee. Bilang Island Master ng pinakahilagang isla, hindi nakakaiba para sa kanya na malaman ang tungkol sa ganitong uri ng hindi kilalang medicinal pill. Dahil alam ng Island Master ang tungkol sa recovery pill, mas madali itong pag-usapan. Bumantong hininga si Zaiden at sinabing, kung gamot para sa paggaling ang pag-uusapan, natatakot akong hindi ito magiging madali. Nakolekta rin ng pamilyang Lee sa dulong hilaga ang recipe na ito, kaya alam ko kung gaano ito kahirap. Kahit na nandito si Master Ram, sa palagay ko ay hindi niya ito mapapabuti, hindi ba? Hindi pa nakikita ni Zio ang recipe ng tableta para sa recovery pill, kaya't nagtanong siya ng may pagtataka, matanda, napakataas ba ng grado ng recovery pill? Maaari ba itong maging Mystic Level 6 o 7 pill? O napakabihirang ba ang pangunahing halaman? Paliwanag ni Ramlee, hindi naman ganoon kataas ang antas ng recovery pill. Isa lamang itong Mystic First Level pill, halos hindi na umaabot sa hangganan ng Mystic Second Level. Okay lang din ang pangunahing sangkap. Kailangan nito ng 2 uri ng dekalidad na tableta. Ang isa ay ang Mystic First Level Recovery Pill, at ang isa naman ay ang Golden 7th Level Special Great Recovery Pill. Bukod doon, madaling makuha ang iba pang supplementary spiritual medicines. Hindi napigilan ni Zio ang sarili na huminga ng malalim. Paano niya nasasabi ang mga salitang ito ng ganoon casual? Ano ang ibig niyang sabihin na ayos pa rin ang pangunahing gamot? Supreme Grade 7th Grade Great Recovery Pill at Truth Restoration Pill, ganoon ba kadaling makuha ang mga iyon? Karaniwan ng mga ordinaryong middle grade o kahit high grade 7th grade Great Recovery Pills, pero bibihira ang super grade Great Recovery Pills, hindi pa kasama ang Truth Restoration Pill. Kahit ang mga high grade ay bibihira rin.
Sandali na tumigil si Ramlee bago nagpatuloy, sa totoo lang, ang pinakamahirap na bagay tungkol survival pill ay ang proseso ng paggawa nito. Katulad ito ng yin and yang pill, dalawang tao ang kailangan para gawin ito. Mabuti na lang at hindi ito nangangailangan ng isang lalaki at isang babae tulad ng yin and yang pill. Gayunpaman, ang dalawang alchemist na ito ay tiyak na napakalakas. Kung wala silang kakayahang hatiin ang kanilang atensyon, imposibleng matagumpay itong magawa. Nagtanong si Zaiden ng may interes, Master Ram, maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado? Kahit na mayroon akong recipe ng gamot dito, wala akong gaanong naiintindihan sa aspetong ito. Bahagyang tumango si Ramlee at sinabing, Island Master Lee, huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag ko sana ito sa iyo. Para pinuhin ang regeneration elixir, una sa lahat, kailangang pinuhin at basagin ng dalawang alchemist ang dalawang uri ng supreme grade elixir ng sabay, at pagkatapos ay kontrolin ang naaangkop na elixir liquid para magsama-sama. Hindi lamang maaaring walang pagkakamali sa panahon ng decomposition, kundi dapat ding katumbas ng dami ng fusion ang dami ng kabilang partido. Hanggat may kaunting pagkakaiba, malamang nahaantong ito sa pagkabigo ng elixir refinement. Sa katunayan, hindi imposibleng hatiin ang iyong atensyon sa tatlong bagay. Mukhang wala ng paraan para gamutin ang sugat ko. Kalimutan na lang natin ang bagay na ito. Umiling si Zaiden. Bagamat hindi sinabi ni Ramlee, malabo nang nahulaan ni Zaiden na silang dalawa ay masyadong abala sa pagpino ng gamot para sa paggaling kaya't ang kaunting kapabayaan ay maaaring humantong sa isang negatibong reaksyon, kaya ayaw niya silang pilitin. Kung pag-uusapan ng kahirapan, ang recovery pill ay maihahambing sa isang mystic 3rd level o kahit isang mystic 4th level pill. Gayunpaman, dalawang mystic 1st level alchemist ang maaaring gumawa ng recovery pill, ngunit maaaring hindi nila magawa ang isang mystic 2nd level pill, kaya itinuturing pa rin itong mystic 1st level pill. Nababalisa ang puso ni Zio. Dahil alam niyang napakaraming luma at nakatagong sugat ang kanyang matandang lalaki, kung hindi lahat ng mga ito ay mapapagaling, paano siya makakapanatag? 5,900. Master Ram, siguradong may paraan ka, di ba? Gamit ang husay mo sa pagpino ng pill, basta't makakahanap ka ng kapareha, dapat ay matagumpay mong mapino ang recovery pill, di ba? Walang pakialam si Zio sa pagtatago ng kanyang nararamdaman at mabilis na nagtanong. Walang pakialam na tumango si Ramlee at sinabing, kung mayroong isang taong maaaring makipagtulungan sa akin, walang problema. Kung tungkol naman sa Supreme Grade 7th Grade Recover Pill at Supreme Grade Truth Restoration Pill, maaari ko rin itong gawin basta't mayroon akong mga materyales. Gayunpaman, hanggat handang mag-alok ng presyo si Island Lord Lee, dapat ay mabili mo ang dalawang tabletang ito. Sinabi niya iyon dahil alam niyang si Terence ang gumawa ng recovery pill para sa isang tao sa sinaunang battleship. Hindi niya ibinunyag kung anong kalidad ang tableta, pero sigurado siyang special grade iyon. Tutal, lahat ng tableta na ininom ni Terence sa restaurant ay special grade naman. Habang iniisip si Terence, walang malay na sinabi ni Ram kay Zaiden, tungkol naman sa pill refiner, may isa pang kop na kandidato bukod sa akin. Hindi dapat maging pamilyar sa kanya ang Island Master at Young Master, at iyon ay si Terence. Kung hindi sinabi ni Dogen kay Ram ang lahat ng detalyado, baka hindi niya alam na alam ni Nazio at ng iba pa ang tungkol kay Terence. Ngayong nariyan na ang Supreme Grade Yin at Yang Pill, malamang hindi siya tatanggihan ni Zaiden at Zio nang banggitin niya si Terence. Gaya ng inaasahan, pumalakpak si Zio at sinabing, tama. Napakataas din ang husay ni Terence sa pagpino ng mga table tasks. Sa pagtutulungan nila ni Master Lizao, magiging napakadali para sa kanila na gawin ang recovery pill. Tumango si Zaiden. Walang kakaiba sa pagkakakilala ni Ram at Terence sa isa't isa. Pareho sila ng sitwasyon, at tila maganda naman ang kanilang relasyon. Kung ganoon, kailangang isantabi na lang ang insidente kay Hall na may sakit. Ganito rin ang naisip ni Zio. Pinag-iisipan din niya kung hindi ituloy ni Terence ang usapin tungkol sa pill Hall dahil kay Ramlee, pero hindi niya alam na wala lang talagang pakialam si Terence sa pamilyang Zing. Kung matutulungan ka ni Terence sa pag-inom ng gamot, mas mataas ang tsansa na gumaling si Island Master Lee. Kung ayaw niya, kalimutan mo na lang.
Gagamitin ko ang Golden Needle Technique para matulungan kang gumaling. Hindi nito kayang gamutin ang mga luma at nakatagong sugat, pero mas gagaling ka pa nito, mahinahong sabi ni Ram at tumingin kay Zio, sinasabihan itong bilasan ang paghahanap kay Terence. Natampol ni Zio ang noo niya. Napakabisi niya ngayon. Kung alam lang niya, dila na sana niya rito si Terence. Wala na siyang ibang magawa. Maaari na lang niyang ipagpatuloy ang pang-apat na biyahe. Kanina pa nagbabasa si Terence sa kanyang silid nang makita niya si Zio, ang batang isla na si Lee, na dumadalaw muli sa kanya. Hindi na niya hinintay na lumabas ito at salubungin siya, ngunit kumatok si Zio sa pinto at pumasok. Kuya Linford, pasensya na kung naabala kita ulit. Nandito ako para humingi ng tulong sa iyo ngayon, kaya sana huwag mo akong tanggihan. Hinawakan ni Zio ang braso ni Terence at nagsimulang magdaldal. Ngumiti si Terence, Kuya Lee, sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Tutulungan kita kung kaya ko. Bakit hindi mo muna sabihin kung ano iyon? Nakangiti ang mukha ni Zio habang tinaas ang thumbs up kay Terence. Mabuting kapatid, mabuting kaibigan. Samahan mo muna ako, ikukwento ko sa iyo ng detalyado habang papunta ka. Hindi niya hinayaang tumutol si Terence at hinailan niya ito palabas ng silid, ipinaliwanag ang buong sitwasyon habang naglalakad sila. Isang recovery pill na gawa sa dalawang uri ng tableta bilang pangunahing sangkap. Mayroon ba talagang ganoong tableta? Narinig ni Terence ang paliwanag ni Zio tungkol sa paraan ng pagpino ng revival pill at nagtanong ng may gulat. Hindi pa talaga niya naririnig ang ganitong recipe ng tableta. Gaya ng inaasahan, ang daw ng alchemy ay isang milagro. Napakarami pa ring dapat matutunan. Walang gaanong pananaliksik si Zio tungkol sa alchemy, at mauulit lang niya ito nang hindi pinag-uusapan ang recipe kay Terence. Natawa na lang siya, hindi may kakaila ang kakayahan ni Brother Lin sa pagpino ng pills. Sa pagkakataong ito, nais ko kayong anyayahan ni Master Ram na makipagtulungan sa pagpino ng recovery pill para magamot ninyo ang aking matandang lalaki. Masyadong mabait si Kuya Lee. Kailangan ko pang tingnan ang recipe ng tableta bago ko malaman kung maaayos ko pa ito. Kung makakatulong ako, tiyak na hindi ako tatanggi. Alam ni Terence ang ginagawa niya, hindi talaga siya makakagawa ng mga elixir, at kung walang automatikong sistema ng pagpino, hindi rin siya makakagawa ng mga golden class first level elixir, lalo na ang mga mystic first level. Ang pakikipagtulungan kay Ramlee ay parang pagpapakamatay. Gayunpaman, ang recipe ng tableta ng recovery pill ay maaaring gamitin para sa pananaliksik. Marahil ay maaari niya itong pinuhin ng mag-isa, tulad ng pagpino ng yin at yang pill. Dahil itinuring niya si Zio bilang isang kaibigan, syempre tutulungan niya ito sa ganitong uri ng pabor. Pakiramdam ni Zio ay normal lang para kay Terence na hindi yumako ng buong responsibilidad. Kung siya nga iyon, hindi siya mangangako sa isang hindi malinaw na sitwasyon. Dahil dito, tila seryoso si Terence. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa kwarto ni Zayden. Kalmadong umupo si Ramlee sa gilid at tumango kay Terence nang makita niya ito. Alam ni Terence na maaaring ito ang kanyang senior sister o junior sister, kaya magalang siyang tumango pabalik. Binabati ni Junior Terence ang amo ng isla. Nang makita niya si Zayden, alam niyang ito ang ama ni Zio. Hindi ito tungkol sa kung gaano sila kamukha, kundi sa ugali. Pareho lang talaga sila. Itinuring ni Terence si Zio bilang isang kaibigan, kaya natural lang na nakatatanda sa kanya si Zayden, kaya naman ang kanyang pagbati ay lubos na magalang. Hahaha, ang pamangkin mong si Lin ay talagang kahanga-hanga ang itsura. Dahil kaibigan mo ang mabahong batang ito, hindi mo na kailangang maging magalang. Tawagin mo sana akong pamangkin, pero kung ayos lang sa iyo, pwede mo naman akong tawaging tiyuhin. Hindi nag-arte si Zayden. Tumayo siya at tinapik ang balikat ni Terence, nakangiti at sinenyasan itong umupo. Humihingal si Zio at humarap kay Terence, Kuya Linford, huwag mo na siyang pansinin. Gusto lang ng matandang ito na maging palakaibigan sa iba. Hindi mo siya kailangang alalahanin. Kung masaya ka, maaari mo pa siyang tawaging matandang Lee. Biglang natuwa si Terence. Kakaiba talaga ang mag-amang ito.
Nakita niya kung gaano kamahal ni Zio si Zaiden at inakala niyang isa lamang silang mapagmahal na ama at mabuting anak, ngunit hindi pala. Pabiro na saway ni Zaiden bago humarap kay Terence ng may seryosong ekspresyon. Pamangkin Linford, inimbitahan kita rito ngayon dahil iminungkahi ni Master Ram na sama-sama nating ayusin ang recovery pill. Kung mayroon kang anumang problema, sabihin mo lang sa akin, ayos lang. Gulat na tiningnan ni Terence si Rami. Akala niya ay gusto ni Zio na yayain sila ni Rami na magsamang magproseso ng mga gamot, pero hindi niya inaasahan na si Rami pala ang nagmungkahi nito. Tila gustong-gusto talaga ng kakaibang batang babaeng ito na makipag-ayos sa kanya ng mga table tasks. Akala niya matapos niyang tanggihan ang alok nito na sabay na pag-ayos ng yin at yang pill noong nakaraan, papansinin siya nito. Siguro dahil sinabi sa kanya ni Terence na estudyante siya ni Zhang Lijo, kaya siya na-curious. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.